What's up mga lord, this is IQ once again, nagbabalik. So, for today's video, this is my second day na kakain ng pipino, itlog at carrots. So, ayan, naglaga na ako ng itlog at ito, nire-ready ko na ang ating mga ingredients. So, meron tayong pipino, no? Binili ko lang yan today. At ang gagawin ko dyan is hahatiin ko lang siya sa gitna. Kasi ang laki ng pipino eh. So, yung kalahati niyan is gagawin ko para mamayang gabi. Ayan, kung titignan nyo, tinansya ko talaga yan. Hati talaga siya. Tapos, tanggalin lang natin yung kabilang dulo, tapos hugasan ulit. Tapos, babalatan na. Ang ginagawa kong pagbalat dyan is yung katulad kahapon. So, mapapansin nyo, hindi ko lahat siya binalitan. Ayan. Ganyan lang ang itsura. Tapos, gilid natin yung mga pinagbalatan. Hatiin natin sa gitna. Ayan. Tapos, tanggalin natin yung buto. Dahil hindi naman natin kinakain yung buto. Okay? Yung isa, ayan. Tanggalin lang natin, maigi. At yung kapila ulit, tanggalin ulit natin yung buto. Ayun. And then, after nyan, no, siguraduhin walang matitirang buto. Ayan, malinis. Gilid natin yung mga buto. Tapos, hahatiin lang natin siya ng parang pa-cubes. So, una is pahaba. Ayan. Kahapon kasi is, medyo malalaki yung size bite niya. So, ngayon, maliliit lang. Ayan. Kasi, iibahin ko naman yung style. Same pa din naman no, ng ingredients. Iniba ko lang yung texture at saka yung hugis nung pipino. So, ginawa ko siyang maliliit. Ayan. So, isa ulit. Hatiin ulit natin sa pahaba. And then, hiwain ng pa-cubes. Ayan. So, dahan-dahan lang at siguraduhin natin sakto yung pagkakahiwa. Maliliit lang naman. Ayan. So, set aside natin yan. Okay na yan. And then, ang next natin is yung carrots. Ayan. Hugas ulit. Okay. Tanggalin natin yung nasa ulo. Okay. Hiwain natin yung pinaka-head niya. At hatiin ulit sa gitna. Ayan. So, tanggalin ulit natin yung magkabilang dulo. So, yung carrots hindi siya pantay, no? Ang kinuha ko una yung pinaka taas kasi yun yung pinakamalaki. So, ayan, katulad kahapon, tinanggal ko lang din yung mga balat. Ayan. So, ito, tinanggal ko na talaga siya. Kahapon kasi hinugasan ko lang eh. Tapos, kinikis-kis ko lang yung mga itim-itim. Ngayon, tinanggal ko na siya. So, ibig sabihin, wala na siyang balat talaga. Okay? So, tanggalin ulit natin yung balat. Lagay natin sa gilid. Tapos, ayan na. Ganyan ang itsura. Tapos, hahatiin ko lang ulit yan sa gitna. Okay? Ayan. Tapos, isa pa ulit. Kasi medyo makapal. Hatiin ulit natin yung gitna. Ayan. Okay? So, ang gagawin ko naman dyan is hihiwain ko ulit ng pahaba. Ayan. Tapos, pa-cubes din yung style niyan. Okay? So, parang parehas lang din sila ng cucumber or ng pipino. Okay? So, bite size lang yan, parehas. Okay? So, ganun din yung sa kabila. Pahaba lang din. Hiwain lang natin ng pahaba. And then, cube size. Ayan. Okay? So, kaya pala ganito yung ginawa ko kasi tig-kalahati lang yung kakainin ko. Kalahating pipino tsaka kalahating carrots. So, para sa akin kasi okay na siya at mabubusog na ako dito kasi dito pa lang sa cube size is marami na siya at feeling ko mabubusog na ako dito kasi meron naman akong 3 itlog and then later magdadagdag pa ako siguro ng saging. So, ayan. I-cube size lang natin. Okay?
Next naman is yung sibuyas. So, ngayon nag-add ako ng sibuyas kasi gusto ko magkaroon naman ng ibang lasa. Yung tipong medyo maanghang na onte. Pero, malasa siya. Kasi kahapon wala akong malasahan suka, tsaka paminta, tsaka sili lang. So, ngayon magdagdag tayo ng sibuyas. Dagdag lasa din yan. So, yung carrots at pipino kasi tulad ng sinabi ko last time, puro water content yan, tsaka mataas sa potassium yung carrot. So ngayon dagdag tayo ng sibuyas. So ayan yung mga tigkalahati, sinet aside ko lang yan, tapos kakainin ko yan mamayang gabi naman. Okay, ayan, so lagay lang natin siya sa isang plato. Pagsama-samahin natin yung pipino, carrots, at saka yung sibuyas. So, tingin ko sa iba sa inyo is parang, kung iisipin nyo, parang wala akong nakuha ditong protein o yung pampalakas kumbaga. So, yung protein nakuha ko yun sa itlog. No? Pinakakailangan kasi protein Ayan. So, mamaya, after 8 minutes, kumulo yung itlog. Ilalagay ko yung itlog dyan. And then, sasama ko siya sa aking pagkain. So, next naman is gagawa tayo ng sausawan. So, ayan. Ready ko na yung sili, yung paminta, at yung suka. So, pagsasama-samahin lang natin yan guys. Para magkaroon ng lasa yung ating kinakain. Kasi, sa tutusin kung walang suka, walang sili at saka paminta, boring yung kinakain ko. So mix lang natin yung suka, sili at saka yung paminta. Ayan, dinudurog ko yung sili. Ayan, so ito na yung ating pagkain mamaya. So i-ready ko lang sila sa gilid. Okay? So, ito na yung itlog after 8 minutes. Ayan. Malabo na naman yung camera ko. Pero ayan, medyo basag na nga yung isa Ayan. So, binababad ko na yung itlog sa malamig na tubig para madaling balatan. Ayan. So, ito na yung ating food. Andyan na yung itlog, yung suka, at saka yung pipino, carrots, at yung sibuyas. Ayan, ihahalo ko lang yan. Tapos, dudurugin ko yung isang itlog. Ayan. Pag nadurog ko na yan, imimix ko yan para magkaroon ng ibang texture yung kinakain natin. Hindi lang siya matigas, hindi lang siya matubig, pero may pagka-gravy siya. Okay? Dahil dun sa yellow ng itlog. Okay? So, ayan. Mukha namang masarap. Masarap naman talaga actually. So, kung para sa akin, masarap na to. Ewan ko lang sa inyo. Kasi, matabang yan. Wala yung asin, wala yung SMG, wala yung magic syrup o kung anumang pampalasa. Suka, pipino. Ayan. So, ayan. Andito rin pala ang aking tea with calamansi. Ayan. So, ayan. Nood lang tayo ng One Piece at malapit na mag-alauna. So, ayan. Launa na. Kain na tayo. So, yung ginagawa ko palang fasting is 8 to 12. Okay? So, ibig sabihin, pag 8 na ng gabi, 8 p.m., hindi na ako kakain yan. Wala nang laman yung tiyan ko. So, 7 pa lang or 6 pa lang kumakain na ako. And then, after ng 8, wala na dapat akong kinakain. Puro tubig lang yan. Tapos, ang sunod na kain ko is 12 p.m. na or 1 p.m. So, yun ay saktong 16 hours. Okay? So, sabi nila maganda na yung 14, pero ako ginagawa ko is 16. Kasi hindi naman ako ganun pa nangihina, hindi naman ako ganun pa kagutom. So, kaya naman ang katawan ko. Okay? So, ginawa ko po itong diet na to at yung fasting dahil gusto ko i-challenge yung sarili ko
para bumalik doon sa tamang timbang dahil ang target ko ay mga nasa 60 or 50 lang dapat. Okay? So, ngayon kasi is nasa around 70 ako. Pero huling timbang ko is 70. Okay? So, gusto kong bumalik yung 60. Okay? So, hindi yun madali. Kailangan talaga dito is consistency. Okay? Yun yung pinaka word. Okay? Consistency. Kasi kapag hindi mo na consistent yung isang bagay na ginagawa mo, magkakaroon ka na ng pagkagusto sa ibang bagay or sa ibang pagkain. Tulad ng pag nakatikim ka ng french fries, nakatikim ka ng burger, nakatikim ka ng kanin. Pag natikman mo yung mga yon is sunod-sunod na yan. Hindi mo na may iwasan at di mo na mamalayan na tumataba ka na ulit. So ngayon, consistency yung word. Okay? Para matulungan yung sarili natin, no? Para gumanda yung shape ng katawan natin, yung timbang natin bumaba, at kung may mga nararamdaman kayong high blood, ganyan, at saka kung gusto nyo talagang magpapayat, eto, try nyo kung kaya nyo. Pero wag hindi ibig sabihin nun na simulan nyo na agad, ha. So ginawa ko kasi is from 2 rice, nag 1 rice ako. Okay. Tapos nung nag 1 rice ako, hindi na ako kumakain ng matatabang pagkain, yung mga prito. Puro gulay na ako nun. So alam din niyo na mga ka-work ko, no? Kumakain ako 1 rice tsaka gulay lang. Okay? So hanggang sa yung katawan ko at yung feeling ko na nabubusog na ako sa ganong size ng kinakain is nabubusog na or nafe-feel ko na napupuno na yung pagkagutom ko, at saka ako lumipat sa ganito. Okay? So una, kalahating rice, tapos kumain ako ng ganito. Tapos simula ng September 2, okay, so September 3 ngayon, September 2 kahapon, sinimulan ko na siya na kumain ng pipino, carrots ulit, tsaka itlog. Okay? So hopefully tuloy-tuloy na to, at sana hindi tayo matempt na kumain ulit muna ng kanin, no, ng mga ibang mataas na carbohydrates tulad ng mga pancit canton at iba pang mga noodles, tinapay. Ayan. So strict tayo, low carb. Tapos pipino, carrots. Ayan. So mamaya mag-a-add ako ng saging kasi para mabalance lang din yung lasa. Yung saging kasi medyo matamis eh. At saka yung saging ang may pinakamataas na gamot or potassium para sa high blood. Ayan. So, ayan. Meron na ako ditong 2 saging. So, yung isang saging okay na yun sa isang araw para makuha mo yung sapat na potassium na kinakailangan ng ating katawan. Pero kasi gusto ko 2 saging, no? Para mabilis din akong mabusog at ma-feel ko yung lasa talaga ng saging. Ayan, napakasarap ng saging. So, lahat ng ito ay binili ko lang din ngayong araw. Yung budget ko para next week ay binuhos ko talaga pangbili ng saging, pipino, carrots, at saka ng itlog. Sama na rin natin yung kalamansi. So, naglakad ako kanina. Bahay to palengke, hindi ako nagmotor. No? Simula kasi nung nagkamotor ako, hindi na ako naglalakad. Bibili lang sa tindahan, sa palengke, sa mall. Nagmumotor ako. So, feeling ko, yun yung isa sa mga dahilan kaya kung bakit tumaba din ako. Okay? So ngayon, kung kinakailangan lalakarin ko talaga, malapit lang naman. Ayan. Sarap ng isang itlog. Medyo siya, malasado. Alam niyo yun, yung medyo basa pa yung dilaw.
Kaya sarap na sarap ako dyan eh. Okay? So, yung iba sa atin natatakot kumain ng pula ng itlog. Yung pula ng itlog ay masustansya po yan. Okay? So, sabi nila meron niyang mataas na kolesterol. So, tama po kayo. Yung dilaw ay mataas sa kolesterol. Pero, good cholesterol po yan. Hindi siya bad cholesterol. So, ibig sabihin, kailangan pa rin naman natin ng cholesterol. So, hindi ibig sabihin na nagda-diet ka, dapat lahat tatanggalin mo. Dapat yung mga bad, yun yung tinatanggal. Yung mga good, yun yung ni-intake natin. So, good cholesterol po yan. Ayan. So, ayan. Kamusta? Nagtira nga pala ako para mamayang merienda. Kasi yun ang kakainin ko mamayang merienda. Okay, medyo busog naman ako ng konti lang, hindi gutom, hindi busog. Ayan, meron pa akong isang saging at yung aking tea. So, iinumin ko lang yan at kakainin at ini-enjoy ang aking panonood ng One Piece. So, kain na rin po kayo. So, haluin natin ang ating tea. Ayan, medyo mainit pa kasi siya. So, hinalo ko lang yan kasi merong kalamansi. Napakasarap talaga niyan. Kasi, yung lasa ng tea, hindi ko talaga gusto. Nilagyan ko lang ng kalamansi para mag-balance yung pait tsaka yung asim. So, para sa akin, goods na yun. So, wala yung asukal, wala yung honey, at walang ibang pampalasa. Kundi yung natural lang na kalamansi. Okay? So, zip. Sarap. Ayan. So, dinadamdam ko talaga yung init na pumapasok sa akin dyan. At nafe-feel ko na ang sarap talaga niya. Ayan. Okay. So, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Bye-bye.